Hello mga kababayan, once again magandang araw po sa inyo. Sa lahat po ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Andito na po mga kababayan ang rest back ni ex-PDEA Agent Morales sa mga gustong ipatigil ang Senate hearing. Tinawag niya pong binayaran ng gobyerno. Ayon yan po kay ex-PDEA Agent Morales. At ngayon nga pong darating na May 20, araw po ng Lunes, ang ika-apat na hearing po ni Senator Bato de la Rosa. Kaugnay pa rin po dito sa PDEA Leaks. At karamihan po ng mga kababayan natin sa social media ay gustong malaman, gustong matapos ang investigasyon ni Senator Bato dito po sa PDEA Leaks na ito para malaman po nila kung ano ba talaga ang katotohanan. At ito na po, ibibigay ko na po sa inyo si Mr. JM o Jonathan Morales. Alamin po natin itong balita na ito mga kababayan at ating pong bibigyan ng reaksyon. Marami sa ating mga kababayan ang nag-aabang sa kung ano ang magiging resulta sa ginagawang pagdinig ng Senado sa issue ng PDEA Leaks kung saan sangkot si Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga social media platforms, mababasa mo sa komento ng mga kababayan natin na pabor sila sa pinapakitang katapangan ni former PDEA agent Jonathan Morales. Batid nilang hindi madali ang labang kinakaharap ni Morales, lalo't damay ang Pangulo ng Bansa sa isyu ng kanyang kinasasangkutan. Kung merong pabor, normal lang din na may mga umaalma sa nangyayaring pagdinig dahil para sa kanila, sayang lang daw ang oras na iginugugol ng komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa para talakayin ito. Ilan sa mga kritiko ng PDEA Leaks hearing sa Senado ay may hawak pang posisyon sa gobyerno tulad ng mambabatas na kumukwestiyon sa pagdinig ng Senado. Ngunit para kay former PDEA agent Jonathan Morales, lahat ng bumabatikos at nagsasabing pag-aaksaya lang ng oras ang pag-imbestiga ng Senado sa PDEA Leaks ay siguradong nabayaran. Sa eksplosibong panayam ng SMNI News kay Morales, sinabi niya na dahil sa ginagawang investigasyon sa Senado ay apektado ang Malacanang kaya siya nakakaranas ng pananakot. Ito yung nagpapatunay na talagang apektado ang palasyo ng Malacanang kaugnay doon sa isinasagawang investigasyon sa Senado kaugnay ng PDEA Leaks. At ito yung pagkakaroon ng negosasyon patungkol doon sa planong pagpapatahimik sa akin na wag nang magsalita. At ito yung may mga kaakibat na pananakot na ako ay papatayin, di ba? Sinabi pa ni Morales na kung hindi apektado si Pangulong Marcos kaugnay sa issue ay hindi papalag ang Kongreso maging ang mainstream media. Dito na uuga ang ang administrasyon ni Pangulong Marcos dahil dito sa reaksyon ng Pangulo. Kasi kung hindi sila nauuga diyan, hindi magsasalita ang Kongreso at hindi ito walang maninira sa akin sa Kongreso at yung media. 'Di ba? Hindi nila gagamitin, lalo na yung mainstream media, hindi nila gagamitin 'yan para siraan ako. Kaya sila gumagawa ng ganoon dahil talagang nauuga sila. Anya maging ang pagsupil sa malayang pamamahayag at ang paglitaw ni alias Picoy ay palatandaang pinundohan ito ng gobyerno. Yun yung indicator na yun. Talagang may pondo. May pondo sa pagsusuppress ng katotohanan at may pondo sa laban doon sa pagpapamulat ng taong bayan. May pondo doon sa paglabas nitong si Picoy. Alam nyo, hindi naman nakakapagtaka yan eh. Yun yung trabaho ng isang action agent. Once na magkaroon ng failure doon sa operation, merong mga plan A, plan B, plan C. In case na ma-burn out, masunog yung trabaho, merong mga diversionary tactics na ginagawa. Kaya hindi na bago yan yung ginawa ni Picoy. Sa huli, sinabi ni Jonathan Morales na hindi siya ang jukebox na kung huhulugan ng barya ay kakanta, kundi ang kasalukuyang administrasyon dahil ginamit anya nito ang lahat ng resources para patahimikin ang mga nagsasabi ng katotohanan. So ayan po mga kababayan, malinaw po na hindi po si Mr. Morales ang jukebox, kundi itong administrasyon na ito. Grabe, kung irrelevant po si Mr. Morales, pero makikita nyo naman kung paano po durugoin ang kanyang karakter dito po sa Senado. At marami nga po sa mga kababayan natin ang nakukuha ang simpatya para po kay Mr. Morales. At syempre, pasalamatan din natin yung mga kababayan natin na sumusuporta po dito kay Mr. Morales sa kanyang laban. Napakahirap na laban po nito, mga kababayan, na kung saan, sabi niya nga wala naman siyang makukuha dito, kundi kamatayan, mga kababayan. Ituloy po natin, tapusin lang natin ng konti.
Ikaw ang jukebox, kundi ang administrasyon. Ang administrasyon. Sila yan. Tignan nyo, mag-isa lang ako. Sila, tignan ninyo. Ang ginamit na nila yung resources ng gobyerno. Sama-sama pa sila. Kung titignan nyo, sino-sino ba itong mga ito? Ito yung mga nakikinabang sa administrasyon. Para Napakalinaw po mga kababayan, sino-sino ba ito na gustong pabagsakin, ipatigil itong pagsasalita ni ex-PDEA Agent Morales. Sabi po niya, sila yung nakikinabang sa administrasyon. At kung talagang walang katotohanan, bakit grabe? Grabe yung kanilang ginagawang effort para matigil itong Senate hearing na ito. Sa bandang huli, mga kababayan, tayo pa rin pong mga Pilipino ang magdidesisyon. Tayo pa rin ang hahatol dito. Ginagawa po ito sa Senado, pero kahit po yung mga senador na umaattend dito, nahahatulan po ng sambayan ng Pilipino. Yung iba, gumagawa po ng ingay dahil sabi po nila, ng mga kababayan natin, nalalapit na naman itong 2025 election at marami mga politiko na nakikisawsaw dito. Irrelevant daw. Hindi daw mapagkakatiwalaan itong si ex-PDEA Agent Morales. Subalit dapat po ang batayan natin ay doon sa dokumento na nag-leak, doon sa dokumento na lumabas. Sinabi nga po nito ni Senator Bato de la Rosa na totoo ang mga dokumento. At yan nga po, kailan kaya natin makikita na ito si Mr. President haharap sa isang honest polvorontes. Yun pong hinihintay ng mga kababayan natin. At nagpapasalamat nga rin po tayo dahil sa dami ng gustong sumuporta kay ex-PDEA Agent Morales. At sa May 20 po mga kababayan, malalaman po natin kung lalabas ba itong mga pictures, itong mga 5 larawan na di umano'y na andoon sila Bongbong Marcos at ito si Maricel na maaring makapagpatunay. At kaya bang dalhin ng confidential informant na manahimik hanggang sa panahon na ito? O lalabas ba siya kung siya ay nandyan pa? Kasi doon sa hearing, sa huling hearing, may sinabi itong si Senator Bato de la Rosa na isang tao na kung yun daw ang confidential agent ni J.M. Morales, wala na daw o namatay na. So malalaman po natin ang buong katotohanan. Kaya nga po tayo ay patuloy na sumubaybay sa issue na ito na ginagawa sa Senado. At malamang kasi noong nakaraang linggo, mga vloggers po, lumabas po si JM para magpa-interview sa mga vloggers na nandun sa labas at sa kanyang live interview din dito po kay Maharlika ay pinasalamatan niya yung mga vloggers. Ayan, syempre, pasalamatan din natin yung mga sumusuporta kay Mr. Morales. Abangan po natin mga kababayan sa May 20. Ito na po, talagang patindi ng patindi. Itong mga pasabog na ito, nakikilala natin yung mga politiko na gustong sumausaw. Ito na rin yung pagkakataon nyo para makilala nyo pang mabuti ang mga politiko na naiboboto natin kapag malapit na ang halalan o pagdating ng halalan. So, yun lamang po mga kababayan. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod nating live at paggawa po natin ng mga videos. At sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Muli, Parak TV po. Magandang araw po sa inyong lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat!